Hello guys, isang mapagpalang araw po sa lahat. Nandito po kami ngayon sa shop namin at may dinalang unit ng window type. So which is ang mga tao namin wala, hindi available. So sabi ko kay Commander mag-helper na lang sa akin at kami nang gagawa. So siyempre yung kasi unit na dinala is urgent, babalikan ng around 7 to 8 PM. So kailangan magawa kagad yung so hindi available yung mga tao natin. So tayo na muna ang gagawa. So inuumpisahan ko na, binabaklas ko na yung unit, kakatuwang aking commander-in-chief. So pagkakataon din kasi pag wala yung mga tao natin, kahit pa paano maka-help out din naman tayo, at yung lalo na pag mga urgent na unit na dinadala rin sa shop, so talagang kailangan magawa kaagad kasi mamaya at babalikan na rin yung customer. So mahirap naman nahantay mo pa yung mga tao mo, minsan gabi na nakakawi. So around 5:30 in the afternoon nata ngayon, mag-aalas 6 na. So inumpisahan ko na ako na ang gagawa para pagdating nila, kung meron akong di natapos, sila lang ang matatapos. Ika nga. So guys, first step natin is controls, troubleshooting. So after na ma-troubleshooting ko, ma-check yung mga fan motor, compressor, control system. So itong unit na to is window type inverter. So far tumatakbo naman yung compressor, tumatakbo yung fan motor, and then the control is intact. So seconds na check natin is yung preon charging niya, kung may remaining charge pa ng preon. So na-determine ko na wala na, kaunti na lang yung natitira. So positive siya sa leak system. So kailangan natin mahanap ngayon sa mga evaporator sa condensing kung saan ang leak. Putang na dami corroded pipe ko. Iyan naman yung video. Dami. So nakita ko na yung leak dito sa may condensing unit niya. So from the right side, so tatlo yung butas niya. Kumbaga usually talaga nangyayari ito pagka matagal na rin yung panahon dahil nabababad sa tubig, condenser at saka evaporator niya. So ginawa ko, nilinis ko muna, dinetermine ko muna yung exact location ng leak, so bago natin i-solder. So nag-set up na rin ako ng oxyacetylene set para mahinang yung pinaka-leak. Tatlong leak bali ang leak niya. So pagkatapos natin yung acetylene, ihintay muna natin uli mapalamig. So pag malamig na uli yung pipe niya, that's the point na magliligtas ulit tayo. Lalagyan natin ng pressure ng either nitrogen or R22 na yung hangin lang ilalaano natin, yung wag mo sasama ng liquid. Kumbaga pinaka pressure lang niya. So para malaman natin ulit yung hinayin natin kung merong leak pa. So hintayin mo muna lumamig para mag-cool down muna yung pipe mo bago mo siya i-leak test, bago mo siya uli ng sabon at saka ng tubig. So mainam na rin na gumagamit tayo ng ilaw at saka ng salamin para yung mga pinakailalim niya makita mo talaga, kasi pag mga ilalim hindi mo kaya talaga silipin. So gagamit ka rin ng maliit na glass para sa ganun makita mo talaga kung may positive pa na leak. So isa rin sa mga technique ng mga technician yon na gumagamit ng maliit ng after nila mag-solder. So gumagamit sila ng mga salamin na maliliit nang sa ganun makita mo talaga kung mayroon talaga doong leak sa pinakailalim niya.
So guys, may nakita ako ulit sa pinakailalim talaga ng gumamit ako ng salamin. So that's the point na i-solder natin ulit sa pinakailalim talaga siya. So nakita ko siya, so sabi ko, mainam na rin talaga na may ilaw. Kakat dahil pag may ilaw, talaga nakikita mo at saka yung salamin. So gumamit ulit tayo na sa soldering acetylene para ma-fix natin ulit yung pinakamaliit micro leak. Minsan kasi na-encounter din namin dito pag ginihinang mo, lalo pag corroded pipe, so nanganganak din siya minsan. So kailangan templado lang yung paghihinang, hindi kalakasan, hindi naman makahinaan. So ano na yan, kumaga through experience, nagagamay mo na yung mga ganitong trabaho. So pangalawang hinang na natin ngayon. So after that ng pangalawang hinang natin is wala na, negative na siya sa leak. So ang sunod na gagawin natin ngayon is general cleaning naman. So tiyempo naman yung mga taon natin is dumating na yung ilan. So sila na magkakandak ng general cleaning ng unit. Okay na. Wala nang leak sa kabila. Ito tatakpan. May ano daw, may garbage bag sa loob. So pagkatapos niyang malinis, general cleaning, so assembling naman tayo, konting punas-punas. And then ang sunod na gagawin natin after ng assembling is ano naman natin siya, vacuum. Iba-vacuum natin yung system para kung may matitirang moisture or hangin ay matanggal natin sa system, so bago natin kargahan. So usually minsan tumatagal yung ating vacuuming ng around 30 minutes. So mainam na rin talaga na maganda yung vacuum mo kasi yan talaga ang importante at walang matirang moisture sa loob ng system ng unit. Ayun ang pinakamahalaga talaga na ma-vacuum na maayos. Get me down, so when negativity surround, I know someday it'll all turn around because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more war, and our children will play one day, one day, one day, one day, one day, one day. Start to bounce, win or lose, 'cause we all lose, but their feet on the souls of the innocent, blood-drenched pavement. Keep on moving, though the water's still raging. And in this place, you may lose your way, your way. Might drive you crazy, but don't let it slip you away. No way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around, I know someday it'll all turn around because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more wars, and our children will play one day, one day, one day.
So pagkatapos ng vacuum system running na unit, so ongoing na recharging kami ngayon 120. So check mo rin yung amperahe mo kung tama doon sa rated current na nakalagay doon sa plate ng unit. So imamatch mo. So dumating na rin si sir tiyempong patapos na at pagdating niya for pick up na lang at inoobserbahan na lang upon recharging kung maganda lamig. Ilan PSI mo? Abay, dito. Yung cover na foam dito sir, tinanggal ko na. Okay. Kasi good for lang yun 1 year. Maganda siya 1 year kasi may chemical pa. Ngayon mga ilang years na, isa rin sa nagiging cause na nag-overheat yung kasi balot na balot eh. Pero pag mga 1 year pa lang siya, yung foam niya, malaking bagay kasi may silicone na yun eh. May chemical na parang nagpapalamig sa kanya. Pero Mahingitan. matibay na rin, 6 years kundura. Oo, Remote, sir. Ha? Remote. Doon. So yun guys, tiyempo pagdating ni sir natapos na rin yung unit. Kumbaga pwede na niya i-pick up kasi kung hinintay pa natin yung mga tao natin, baka abuti siya ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, hindi bago pa matapos ang unit. So, maraming salamat po and God bless sa inyo lahat. Aking mahal, sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin, nakakaraos din.